This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment. This is Bethel 99.3 FM, the Gospel Radio, broadcasting from the heart of Canlaon City, Negros Oriental. Sometimes I don't understand everything in the Bible the first time either, but I know this for sure, that Jesus loves me and He loves you too. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Hello there mga kabataan. Good day once again sa tanan nga mga kabataan nga naakaroon sa inyo nga panimalay. Welcome again to our program, Children's Bible Story Hour. Children, kamusta kamo today? I hope nga naka-wake up na kamo and you're now ready for our Bible story. Okay, children, pasalamat kita sa Ginoo sa iyang kaayo sa ato ang kinabuhi. Nagapasalamat kita sa Ginoo for this new day nga iyang gihatag sa atoa and makapadayon na usab kita sa pag tuon sa pulong sa Ginoo, and we are grateful sa good health nga iyang gihatag sa atoa and protection and even sa iyang provision gid sa ato ang kinanglanon. So children, kabay pa nga na anak kamo diha, and before kita mag-start, maga-pray sa kita, children. Dear God, our gracious and loving Heavenly Father, thank you so much for today. Thank you, Ginoo, nga makapadayon kami sa pagtuon sa imong nga pulong through this radio ministry, through Facebook Live. Thank you, Ginoo, nga ikaw mag-bless sa matag usa karon nga nagapamati sa imong nga pulong. And we trust you, Lord, nga ikaw, Ginoo, mag-guide and bless pagyud ni ini nga ministry, nga damo pagyud katawhan nga ma-reach out sa imong nga pulong, makakilala kay Jesus Christ bilang ilang buntong o personal nga manuluwas o mag-commit yun sa pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong Ginoo nga pakiguban sa among karon nga adlaw. In Jesus name we pray. Amen. Okay, children, kamusta kamo again? And kabay pa nga wala kamo nalimot sa ato nga story last week. Unsa gani atong story last week, children? Ano ganito ito yung story? Okay, ang first na ito nga story, good, is the story of Zacchaeus. And then last Saturday, ang ato nga story is about the great woman. Okay, kinsa ganito ang great woman, children? Si great woman, ato makita nga dito siya nagapuyo sa may Shonem. So that's why gitawag po siya nga si Shunammite woman. Okay, unsa ganito ang ginhimo ni Shunammite woman, children? Iyang gitabangan si Prophet Elisha. Iya sige nga unsa gani gina-invite niya sa iya nga balay aron sa pagkaon og tinapay, and then unsa pa ginpahimuan niya og katulugan ang propeta sang Ginoo, ang alagad sa Ginoo, then gibutangan pa niya og unsa ganito, children? Pabutangan pa niya og bed, dayon unsa pa, stool, table, and candlestick, no? Mao na ang iya ginpahilunaan gid niya maayo si Elisha para nga makapahuway didto si Elisha sa ilahang balay. And then ano ganito nahitabo ningon ni Prophet Elisha, gipatawag niya, no, nagsugo niya si Gihasi nga Gihasi, tawga si
si great woman pare adiri nako, and ipangutana siya ni Elisha kung unsa ang pabor nga mahatag man nila ni Elisha sa iyaha. And ato makita nga ingon ni great woman, okay lang ako, pero sa gani ginbless sila sa Ginoo sang usa ka anak nga lalaki, no? Gintagaan sila sa Ginoo kay ato makita siya niya ang iyang nga bana tigulang na, so hindi na siya makaanak. Pero diri ato makita nga ang Ginoo gintagaan sa sang Ginoo sang usa ka anak nga lalaki. And ano ganito natabot siya din sa iyang nga anak? No sa gani namatay ang iyaha nga anak. And pagkapatay sa iyaha nga anak unsa gani nagpangamuyo si Elisha iya gigiato dito children si Prophet Elisha, and then si Prophet Elisha nagampo and nabuhi ang bata. So ato makita children no nga si great woman tungod sa pagpalangga niya sa alagad sa Ginoo, tungod sa pag-asikaso niya sa alagad sa Ginoo, gintagaan po siya sa Ginoo sang dako nga miracle. Ang usa ni ana nga mao nga nabuhi ang iyang anak nga patay na. So syempre children, kung ikaw nga nanay, no mapasinalamaton gid ikaw nga nabuhi ang imuhang anak. So pasalamat gid si great woman nga nabuhi ang iya nga anak, no? And sa padayon children no nga in celebration of the Pastor's Month appreciation month ang October, dugin gahin kini siya no sa kadamaan nga ang October ihatag ang appreciation para sa mga alagad sa Ginoo. And sa pagpadayon nato children sa ato nga story today, if you have your Bibles with you, please get your Bible and open it on 1 Kings chapter 17 verses 8 to 24. Okay, karon children ang ato na pud nga story nga pagatun-an, the widow at Sarifat. Okay, kinsa na pud ni children ang another nga babayi nga ato tun-an karon, the widow at Sarifat. Okay. Open your Bible children, na kita sundan no, kung mahimo sundan ninyo children ang ginabasa diri ni Tita Eden para nga maintindihan gid ninyo nga kini ato nga story gikan gyud sa Bible. And of course, tungod kay gikan sa Bible unsa man tinuod gyud na, no? Okay. 1 Kings chapter 17 verses 8 to 24. Okay, verse 1. And the Lord said to Elijah. Okay, si Elijah children isa na usab ni kaalagad sang Ginoo, isa ka propeta usab si Elijah. Unsa may instruction sa Ginoo diri sa iyaha? Go and live in the village of Sarifat, near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you. Okay, hambal sa Ginoo. Instruction niya si Elijah, adto dito sa may village sang Sarifat, no? And ingon niya, na ako dito gi-instructionan nga may ka nga widow children, balo nga babayi nga maoy mo pakaon sa imuha. Children, inumdumi ha, kini siya nga babayi, widow, wala siya bana. And ang makita nato diri children sa Bible no, kung may ka nga widow, wala na siya bana, but pa sa children nga medyo lisod ang panginabuhi, and mga ingon nato sa ato karon children nga pobre gyud. Pero this time maoy mo pakaon ni Prophet Elijah. So let's see children kung giun sa pagpakaon ni widow si Elijah. Okay. Verse 10. So he went to Sarifat. As he arrived at the gates of the village, he saw a widow gathering sticks, and he asked her, "Would you please bring me a little water in a cup?" Okay. So pag-abot dito ni Elijah children, nakita niya ang widow nga nagaunsa ko no, nagapamulot sang nagatipon sa children sang kahoy, kay siguro magluto siya sa iyaha nga pagkaon. Okay. And ingon ni Elijah diri,
would you please bring me a little water in a cup? Nangayo og tubig diri children si Elijah. Okay, so gitagaan ba ka niya o wala ba? So let's see children. As she was going to get it, he called to her, bring me a bite of bread too. Okay. So nangayo siya og tubig. Paghatag sa iya sa tubig, ingon siya, pwede tagaan po ko nimo og pan nga makakaon ko. Mauna ang giingon children ni Elijah. Kaya siguro children, naunsa mo si Elijah diri. Gigutom siguro si Elijah og nangayo pud siya og tinapay nga iya kuno nga makaon. Nataw na to children ha kung unsa ang tubag ni widow diri ingon niya. But she said, I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house. And I have only a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jug. I was just gathering a few sticks to cook this last meal, and then my son and I will die. Okay, student, may anak di ay siya nga. May anak siya nga lalaki og ingon niya ka Elijah, may na ako diri, may ano sa kuno? Wala na siya pwede nga maihatag sa kay Elijah kay nga naman children naa siya nabilin nga gamay na lang nga flour and gamay na lang nga oil para nga lutuon niya sa last na lang gyud nila nga lulutuon para nga makakaon siya og ang iyahang anak pagkahuman anak children wala na sila kaunon. So kung wala na sila kaunon, maunsa man sila, mamatay na sila children. Kaya syempre, og wala kay kaon, di ba children? Og wala kay kaon, di ba? Unsa man ka, mamatay ka, maluya ka, pagkahuman, unsa ka, mamatay ka. So luoy kaayo di ay children, ini nga widow, no? Ini nga widow sa Sarifat. May naapag yun siya anak nga lalaki. So, imagine na children ha, nga si Elijah nangayo sa iya og pagkaon, ngayo sa iya tubig, nangayo pagid og pagkaon, unya, last na lang yun to nga, iya nga lulutuon para sa ilaha nga duha sa iyahang anak. So, ing anak children, kapobre si widow. But let's see kung ano natabo. But Elijah said to her, don't be afraid. Go ahead and do just what you've said, but make a little bread for me first. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. Hiinan pag siya ni Elijah. Sige lang, siya nga taga-ira ko og makaon. Muna iyang giingon children. Sige lang, taga-ilang ko og makaon. Unya, luto ato ang nabili nimo nga oil and flour para sa imuha og sa imuhang anak. Children, unsa kay galaro sa unahuna children sang widow. Mayroon siguro siya unsa man ni siya oy nga kanang wala man gahuna-huna namo nga og ihatag pa rin ako sa iya mamatay na mi. Wala na mi makaon sa ako ang anak. But unsa nahitabo diri children? Ingon ni Elijah diri. Then use what's left to prepare meal for yourself and your son, and in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. So she did as Elijah said, and she and Elijah and her family continued to eat for many days. Okay, ano sa'yo nahitabo diri children? Ingon ni Elijah, sige lang, taga-ilang ko nga sang kaunon, hangtod nga ang Ginoo padala og ulan, hangtod nga unsa kuno? Hangtod nga ang Ginoo magdala diri og mga ani na nga magtubo no magtubo ang mga tanom. O kabalo ba mo children? Ingon diri sa Bible, gintuman niya si Elijah. Though nga siguro children in her heart may kakulba gyud may kakadlok gyud children si widow. Kay lagi unsa na laman ang ilahang sunod ug ang ugma na pod. Pero ato makita diri nga nag-obey siya sa kay Elijah. Nag-obey siya sa alagad sa Ginoo. So gitagaan niya kag ano natabo kuno diri children. So she did as Elijah said, and she
and Elijah and her family continued to eat for many days. Tanawa lagod children, yun sa no? Pagpakaon niya children sa Elijah, sige kada adlaw naaragid sila'y makaon gihimunan sa Ginoo ang ilahang panginahanglan. Dili ata mag-question children kung giunsa sa Ginoo pag-provide ilang nga needs, pero ang ano diha children is gihimunan sa Ginoo ang iyahang kinahanglanon og nakakaon sila kuno for many days, no? Grabe children, no? Og imagine nga kuyog diri si Prophet Elijah nga nagakaon sa ilaha nga duha. Okay, no? Sunod. Sometime later, there was always enough flour and oil left in the containers just as the Lord had promised through Elijah. Children, gaunsa gaawas-awas ang blessing ang parang alulutuon sa kini nga widow tungod kay nag-obey siya sa kay Elijah. No, nag-obey siya sa instruction ni Elijah sa iyaha. And hinumduman nato children na si Elijah alagad sang Ginoo. Kag tungod nga ginpakaon niya ang alagad sa Ginoo, grabe ang balik nga mga panalangin sa Ginoo sa iyaha. Di ba children, ingon to kagina ni widow nga last na lang to nga flour kag oil nga para sa ilaha o sa iyaha nga anak. Pero children, ato makita diri nga daghan kaayo pagyud nga ginhatag sang Ginoo sa iyaha. Kag ato makita diri children, no, gapadayon og unsa kuno tubod ang iyahang jar of oil, and ato makita diha nga daghan kaayo sila nga makaon. Okay. So, it means children, gin-providean sa Ginoo ang ilahang kinahanglanon. Okay, tan-aw na to kung unsa pagyud ang hitabo diri children. Verse 17. Sometime later, the woman's son became sick. Okay, ari na naman children, nagmasakit naman ang bata nga lalaki sang widow. He grow worse and worse. And finally he died. Ari naman children, ano naman namatay naman ang bata diri sang widow, no? Namatay na usab siya, kaluoy po children, no? And she said to Elijah, "Oh man of God, what have you done to me? Have you come here to point out my sins and kill my son?" Siya children, no? Naging-istorya sa alagad sa Ginoo, siya alagad sa Ginoo, tabangi ko, siya unsa man gud nahitabo sa kuha, siya nga nianhiba ka para nga maningil sa akong sala, no, kag ang bata ko and mapatay ang akong anak. So syempre children, mag-uol gid na nga mamatay ang iyahang anak. But ato lang taon diri children kun unsay tubag ni Elijah. But Elijah replied, "Give me your son." And he took the child's body from her arms, carried him up the stairs to the room where he was staying, and laid the body on his bed. The same children, no? The same ang nahitabo sa ang gihimo ni Elijah kag ni Elisha. Ginkuha niya ang bata sa nanay, gibutang niya sa iya bed nga kun diin siya gapahuway, and dito nagampo si Elisha. Si Elijah, no? Nagampo si Elijah. Og ingon diri ni Elijah, then he was opened on her home to me. "O Lord my God, why have you brought tragedy to this widow who has opened her home to me, causing her son to die?" Kag diri children, nag-istorya si Elijah ngadto sa Ginoo. Syempre children, nagpakiluoy ang alagad sa Ginoo nga mao si Elijah para sa anak ni ini nga widow. Ambal ni Elijah children, kabalo naman ang Ginoo, nakakita ang Ginoo kun unsa ang ginahimo ni Elijah. But ang kalami diri kay si Elijah, Ginoo, kana bang pag-pour out bala ni Elijah sa iya gibati, Ginoo, kabalo biya ka og giunsa ko pag-atiman ani nga widow, no? And unsa nahitabo diri children? And he stretched himself out over the child 3 times and cried out to the Lord, "O Lord my God, please let this child's life return to him." So unsa kuno?
nag-ano si Elijah, children, gidupa-dupahan niya og ampo ang bata. Og ingon niya, Ginoo, maluoy ka, ibalik ang kinabuhi ni ini nga bata. The Lord heard Elijah's prayer. Okay, the Lord heard Elijah's prayer, and the life of the child returned, and he revived. Okay, unsa diri kuno children? Sa ano ni Elijah nga pangamuyo children sa grabe nga dupa-dupa ni Elijah og ampo para ni ini nga bata na unsa kuno? Nabuhi ang bata, no? The same children sa pangamuyo ni Elisha sa anak ni great woman. So ato makita diri children, no, nga ang mga alagad sa Ginoo have special place in the Lord's heart. Nga, kung sila pala children magpangamuyo, no, ang mga alagad sa Ginoo magpangamuyo, ato makita nga, ginaano sa Ginoo children, ginatubag yun sa Ginoo, no, and, okay, let's see kung ano tabo dire. The Lord heard Elijah's prayer, and the life of the child returned, and he revived. Then Elijah brought him down from the upper room and gave him to his mother. Ingon niya, "Look," he said, "your son is alive." Okay, so gihatag niya children sa nanay ang bata, kay ingon siya nga, "Oh, lantawa imong anak na buhi." So kung ikaw children, no, kung ikaw bala imaginable children ang panghitabo diri, kung ikaw nakakita sa nanay, unsa kaha ang kalipay ni ini nga nanay, ang iyang anak na nabuhi. Then the woman told Elijah, "Now I know for sure that you are a man of God, and that the Lord truly speaks through you." Okay, so naano gid siya din sa widow nga tinuod yun nga ikaw alagad ka sang Ginoo. So, mauna siya children ang ato nga story for today. So, ato makita children, no, ang mga kinabuhi nini nga mga babayi nga ilaha nga ginalagad, no, ginpakaon, gintagad maayo ang mga alagad sa Ginoo. Kag ato makita children nga tungod sa pag-obey nila sa Ginoo, tungod sa ilang nga paghigugma sa Ginoo, kag paghigugma sa mga alagad sa Ginoo, unsay gibalo sa Ginoo sa ilaha? Miracles, no? Grabe, di ba children, patay na dayon mabuhi pa, no? Grabe ang ginhimo nga milagro sang Ginoo diri children. And ato makita nga ang Ginoo nagaunsa, nagalihok gyud pinaagi sa iyahang mga alagad nga iyahang ginagamit. So, muna sa children, no, nga palanggaan gyud children ang mga alagad sa Ginoo, ang inyo nga mga pastor, mag-abot kani sa inyo nga balay children. Hindi niyo pag-abugon inyong pastor, ha? Power ana po pastor, no? Dili no, unsaon ninyo tagda maayo ang mga alagad sa Ginoo. Kay nga naman children, ginapalangga sa Ginoo ang iyahang mga alagad. So imagine bala children nga ang trabaho bala sa mga alagad sa Ginoo, ginaunsa? Ang trabaho nga ginatrabaho sa mga alagad sa Ginoo, gikan kana sa Ginoo nga trabaho. Gihatag kana sa Ginoo sa ilaha. Mensahe kana sa Ginoo nga gikan sa Ginoo sa alagad sa Ginoo ngadto sa mga katawhan. And no, I believe nga ang mga alagad sa Ginoo, ang mga pastors, mga workers, have a special place in God's heart. May ara gina sila ya nga special nga dapit sa kasing-kasing sa Ginoo. So busa mo na no sa bisan pa sa mga dagko nga mga membro sa iglesia, palanggaa ang inyo nga mga alagad sa Ginoo. Respetua sila, i-obey sila. So ato makita diri no nga sa widow bala sa babae, a simple act of faith produced a miracle. So ang sa widow, kung sa iya lang taon kung unsa ang iyang naa sa iyaha, di gyud ka ano sa ilaha, di ka sustenir sa ilaha. Pero nagano siya, paghambal ni Elijah sa iya, nag-obey siya. Kapag obey sa iya, ano gimbalo sa Ginoo sa iya? Gintagaan siya sa Ginoo sang miracle. So every miracle begins with an act of obedience. So ang milagro gaabot unsa kuno? Una gyud kun ikaw
obey. So, whatever man, no, wala sang alagad sa Ginoo nga maghambal sa imo nga mag-advise sa imo nga ikapahamak mo. Walay alagad sa Ginoo nga gusto ikaw niya makita nga miserable ang imong kinabuhi. Wala, no? Walay alagad sa Ginoo nga gusto niya nga makita nga gakalisod ka. Wala, no? Ang gusto sa alagad sa Ginoo nga makita ka nga blessed ka, kanang bulahan ikaw. So mao na siya nga ang alagad sa Ginoo gatudlo sa pulong sa Ginoo kag unsa may dapat nga i-response naton children, unsa may dapat nato nga hindi pa kayo ni ma-incident sa mga kabataan, no? Pero sa mga dlako bala. So unsa man ang ato nga i-response sa mga ginatudlo sa mga alagad sa Ginoo? Unsa atong himuon? Mag-obey. No, mag-obey sa mga alagad sa Ginoo. So mo na siya nga last Saturday ang ato nga Bible verse, no? Atong tumano, no? And tagaan og dako nga pagtagad ang mga gina-advise, ang mga ginasulti sa mga alagad sa Ginoo. So mo na atong Bible verse for today, Hebrews 13:17. Obey them that have the rule over you. Kinsa man ni? Tuuha ang mga alagad sa Ginoo nga nagatanaw sa ato ang mga kalag. So, muna siya, no? Ako na ginisulti sa inyo nga walay alagad sa Ginoo nga gusto kamo ipahamak. Walay alagad sa Ginoo nga gusto kamo nga masakitan. Walay alagad sa Ginoo nga gusto kamo nga makita nga miserable ang imong kinabuhi. Walay alagad sa Ginoo nga gusto nga makita nga gubot ang imuhang panimalay. Walay dili na gusto sa mga alagad sa Ginoo. That's why ang mga alagad sa Ginoo is always praying gyud sa mga katawhan niya. Is always praying sa mga kalag nga maluwas, no? Always praying gyud nga may mga kalag nga dili maadto sa linaw nga kalayo sa infierno. And mga alagad sa Ginoo may nakita kita no sa Facebook nga mga ang alagad sa Ginoo nagatudlo, nagawali, ginatake siya sang isa ka tao man children, no, nga gapailaman siya nga ang alagad pa siya kuno sa Ginoo, and grabe ang pagdisrespect niya sa alagad sa Ginoo, which is dili gyud nami lang tawon nga kana bang atakihon ang alagad sa Ginoo nga nagahimo sa bulaton sa Ginoo, di gyud manami lang tawon, no, and kasakit, no, sa kasing-kasing nga may mga alagad sa Ginoo nga naga-suffer. May mga alagad sa Ginoo nga nasakitan, ginapasakitan. May mga alagad sa Ginoo nga nagakalisod, no? So, whenever you see sa mga alagad sa Ginoo, they also need your prayers. So, kabay pa mga children nga kung magbisita si pastor sa inyo nga balay, welcome your pastors, no? Welcome si pastor niyo, taga-iglingkuranan, kung nakipagkaunay pa kanas pastor, kay ba sige gutom na, no? So, ang Ginoo ya dili siya butang, hindi siya kakita. Ang Ginoo dili siya bungol nga hindi siya makabati. And makita na talan sa Ginoo, and given na siya. Nga once nga mag-obey ka sa gisulti sa Ginoo, the Lord will surely bless you. Kagkadaghan, no? Makita nimo bala ang kinabuhi sa mga kanakan sa Ginoo nga very supportive sa mga alagad sa Ginoo, palangga ang mga alagad sa Ginoo, makita gid mo kung unsa ka malipayon ang ilang kinabuhi, kung unsa kabulahan ang ilang kinabuhi sa mga kabataan nila, sa ilang mga palangabuhian, makita nimo nga ginapanalanginan gyud sa Ginoo. So kabay pa nga may naakita lesson nga nakuha today, and kabay pa children nga may nakatunan kita, no, gikan sa pulong sa Ginoo even sa mga dalago usab who are listening today. And sa amo personally, no, we would like to thank sa mga tao nga ginagamit sa Ginoo who are always praying for us, who are always supporting us, who are always there nga naga-encourage gyud sa amo. So, salamat gyud sa tanan who are listening today, and I hope you will continue sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. And kabay pa nga magapadayon kamo sa pagsuportar ni ini nga buluhaton, no? Okay, watching live today is Ma'am Abby Villanueva. Ma'am, I miss you. Good morning, Ma'am Eden. And also watching is Ma'am Jev Canyeso dira sa San Carlos. Okay, Inday Quincy, good morning. Arsin, good morning. And si Don, no? Ingon niya,
Mia. Good morning, Ma'am Eden and Pastor Pedro Ilajo Jr. God bless. Thank you. And good morning, Ma'am Maricel Kadayday. God bless His word. Hi, Ma'am. Okay. Good morning, usab diya sa inyo sa Bunsod. Lolita Putan Bisnar is also watching dito sa Leyte. Daironalyn ni Pumusino. Good morning to Eden. Belated happy birthday to Daironalyn. Day Marie, belated happy birthday. Thank you for the dinner last night. Team family. And then Arnel Talino is also celebrating his birthday yesterday. No? Belated happy birthday. And then, okay, Dairin, good morning to Eden. Watching diya sa Samaka. No? And Gina Gallardo Tim, who is always very supportive, no? Good morning sa tanan. And thank you, Gid, sa BFBC family for your prayers, for your support, for your encouragement. Salamat, yun. And sa tanan, no, nga naga-pray sa amon, salamat, Gid. And thank you once again. And would like to greet sa mga kabataan who are watching our live, no? Si Shelomi and guys, diya sa Dumaguete, no? Kamusta ka mo? And sa inyo nga ba mausap ni even Daniel and Lutlot diya sa Dumaguete, Noiki. Ito, ang ginuusap magapanalangin sa inyo. And even sa amon nga mga pag-umangkon diya sa Gimaras, sa kay Yam Yam and Blessy. Good morning, usap. Thank you and salamat sa Ginoo sa iyak ayo. Let's pray. Dear God, salamat gid for today. Thank you once again sa natunan mo sa imong pulong. Help us, Lord, to apply it in our hearts. Whenever we see Ginoo, nga mga lagad sa Ginoo, help us to give what we have Ginoo for them, to share what we have for them, to take good care of them, and to pray for them. Salamat Ginoo, ikaw mga panayon sa pag-bless ni nga ministry. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you once again. This is your Bible Story host, si Tita Eden, nag-greet once again. Good day sa tanan. Salamat gid sa inyo papamati diri sa Bethel FM Radio. Kung napanalanginan kamo sa mga mensahe, mag-text lang sa amon mga numbers. Ang amon smart number 0970-555-1277. Liwat ang amon smart number 0970-555-1277. O sa amon globe number 0997-063-2578. Liwat ang amon globe number 0997-063-2578. Salamat liwat sa inyo papamati diri sa Bethel FM Radio.